Mayong Oddo, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Gipadayag og planong pag-surrender ang Moro National Liberation Front human ang kagubot sa Zamboanga City kagahapon. Gipalig-on sa laing bahin sa Visayas ug Mindanao ang puwersa sa militar ug kapulisan aron dili mahitabo ang susamang pag-ulbo sa kagubot sa Zamboanga City. Mipasalig ang mga opisyales sa Davao Region nga dili mohimo og kagubot ang MNLF sa rehiyon. Ug sa sports news, moabot sa Pilipinas si Coach Freddie Roach alang sa training ni Manny Pacquiao. Human ang kagubot sa Zamboanga City kagahapon, naghinay-hinay na ug balik sa normal ang kahimtang sa Zamboanga City. Mipadayag sab og planong pag-surrender ang MNLF. Atong sayron ng detalye kabahin niini pinaagi sa atong correspondent sa Zamboanga City nga si Liza Hoxon. Liza? Yes, sa kasalukuyan ay naririto nga ako ngayon sa City Hall kung saan nagaganap ang isang crisis management meeting na pinangungunahan ng ating DILG Secretary Mar Rojas. Nandito rin ang ating Department of National Defense Secretary Voltaire Gazmin at ang mga opisyal ng Zamboanga na pinangungunahan ni Mayor Beng Climaco. Balikan natin ang ilan sa mga makahalagang sinabi ni Secretary Rojas kanina. Na-i-report ko na rin kaninang umaga na 5 hostages ang pinakawalan kanina ng mga rebeldeng MNLF sa pangunguna ni Haji Amin Ajirin. Ito ay sa barangay Talon-Talon. Part ito ng isang malaking grupo ng mga hostages na hawak nitong MNLF commander na kinabibilangan ng 11 na tao mula pa kaninang umaga. So pinakawalan itong 5 babaeng ito dahil na rin sa kalagayan nila. Medyo pagod na raw at gutom na. Kagabi, pinakawalan din ng isang bata na nagngangalang Daniel Ramirez. Ito ay isang 10-year-old child na pinakawalan din ng mga MNLF. Ang sinabi pa ni Secretary Rojas, bukod doon ay walang major movement ng deployment ng mga puwersa ng MNLF at ng gobyerno. At successful daw na itaboy itong mga rebelde sa malayong lugar na contain ang sitwasyon sa sa mga apektadong barangay at hindi na kumalat sa buong syudad. At ngayon nga ay unti-unti nang nagbabalik sa normal ang malalayong barangay ng Zamboanga. Bukas na ang malalaking department stores at ang mga palengke, although hindi pa natin masasabing normal ang kanilang operasyon. At dito naman sa sentro ng dito sa malapit sa City Hall o ang sentro ng pueblo na tinatawag dito, nakasarado pa rin ang malaking department store at ang laking tao sa mga parke na malapit dito sa City Hall. Ang City Hall dito ay malapit din sa mga apektadong barangay kung saan nangyayari ang kaguluhan. Ang mga klase at ang trabaho ay wala pa ring klase at trabaho sa lahat ng mga wala pa rin klase at trabaho at wala pa rin flights. Kanselado pa rin ang mga flights at ang mga biyahe sa barko, palabas at papasok ng Zamboanga. Bagamat ganon, nakakarinig pa rin tayo ng mangilan-nilang putok. Meron pa rin putukan dun sa mga apektadong barangay. At sinasabi nila na ang barangay Santa Catalina daw ay medyo nakaka-experience ng problema dahil abandoned na ang mga bahay doon at natatakot ang mga barangay opisyal na magkaroon ng nakawan o ma-occupy ng mga MNLF forces ang ilang kabahayan doon na inabandona na ng mga evacuees papunta sa mga safer areas. At ngayon nga, tumawag ang mga lokal opisyal ng pamahalaan dito ng Zamboanga ng isang crisis management committee meeting para i-discuss ang nangyayaring kaguluhan dito. Liza? Yes. Liza, meron tayong mga natatanggap na report na may planong mag-surrender ang MNLF. May narinig ka ba na ganito at paano humantong sa pagpapahayag ng planong pag-surrender ang MNLF? Yes, kanina merong mga reports na nagtaas ng bandihang puti o banderang puti ang mga puwersa ng MNLF. At of course nagkaroon ng
tigil putukan, panandalian, at nagkakaroon ng negosasyon, pero hindi pa natin malaman kung anong nangyari sa negosasyon na yun sa ngayon. Sa ngayon ay wala pang naatasan, walang sinasabing naatasang mag-formal negotiations itong gobyerno. Parang nagkakaroon lang ng kanya-kanyang negosasyon dun sa mga tropa ng gobyerno na nasa ground at ng rebelding grupo. So wala pa tayong masabi talaga, wala tayong ma-pinpoint na tao na nakikipag-usap sa kanila o sa mga rebelding MNLF para sa solusyon na pumayapa ang kaguluhan na to. Okay, Liza, ano na ang sitwasyon ngayon ng mga evacuees? Ang mga evacuees ay napakarami na nila. Kahapon I think there are more than 1,000. We have more than 1,000 evacuees, at nakalagay sila, karamihan sa kanila ay nasa grandstand, Kaninang umaga nga ay dinalaw sila ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan dito, nagdala sila ng pagkain at nag-donate ng pagkain ang ilang civic groups at organizations ng Zamboanga, para mapakain ang mga ito. Yung mga evacuees, meron din tayong iba't ibang evacuation centers kung saan nandun ang mga evacuees, nandun sila. Sa ngayon, ginawa ring ospital, temporary hospital, ang Western Mindanao State University, tumatanggap rin pasyente. Dati ito sa pinakamalaking evacuation center, ang Joaquin Enriquez Memorial Stadium, saan nakalagak ang karamihan o majority ng ating mga evacuees. Alright, so ibig sabihin kahit medyo nag-normalize na ang sitwasyon sa Zamboanga City, hindi pa rin pinapayagan yung mga residente na bumalik sa kanilang mga bahay. Yes, kasi nga meron pa rin putukan din sa mga areas na affected, yung sa mga barangay, sa mga coastal barangays kung saan nagsimula ang kaguluhang ito. Ang sinasabing normalization ng buhay dito ay nasa medyo malalayong lugar, mga outside the outskirts of the city, ika nga, 3 kilometers away, medyo nagno-normalize na ang buhay doon, nagbubukas na ang mga tindahan, pero hindi pa talaga ganap na bukas, They are making their security arrangements. Medyo natatakot pa rin sila sa sobrang daming tao na pumapasok sa kanilang mga tindahan. So, medyo hindi pa rin natin sinasabi na ganap na normal na. Pero we are slowly trying na makabangon dito sa krisis na ito at unti-unti na nga nagbabalik sa normal ang buhay, especially dun sa malalayong lugar dito sa Zamboanga. Alright, daghang salamat. Thank you very much, Lisa Hocson, reporting gikan sa Zamboanga City. Sa Kabisayan, alerto sab ang Central Command sa Armadong Kusog nunod sa nahitabo sa Zamboanga City. Si Justin Vestil sa detalye. Justin? Yes, Mencho. Matod sa spokesman sa Central Command, Lieutenant Jim Alagao, gipanghigusgan karon ng intelligence gathering aron dili mahitabo sa Central Visayas Region ang susamang pagsulong sa MNLF. Gibantayan pagayo ang mga highly urbanized area sa rehiyon sama sa Cebu City, Langan City o Dumaguete City. Lakin sa gimonitor ang mga coastal barangay sa Cebu, Bohol, Negros Oriental o Siquijor. Diin posibleng agian sa mga MNLF members nga mo iskapo gikan sa Zamboanga. Matod ni Alagao, posibleng muikis ang mga rebelde pinaagi sa sakyanan sa dagat. Gipaandar ni CENTCOM Commander General Roy De Veratur ang mga available units sa Central Visayas alang sa pagtabang dito sa Zamboanga City. Giawhag sad ni Lieutenant Alagao ang publiko sa pagtako kung adunay mga kaduda mga tao. Hinuon matod ni Alagao, wala sila'y nadawat nga intelligence report nga muatake sab ang MNLF dinhi sa Cebu. Mencho? Daghang salamat, Justin Vestil. Sa Cagayan de Oro City, mibutang sab ang Police Regional Office 10 ug mga standby team sa kapulisan ug giandam alang sa posibleng deployment ngadto sa Zamboanga City. Si Cheng Ordonez sa detalye. Cheng? Mencho, kung gikinahanglan andam ang kapulisan sa Region 10 pagpadala og mga teams ngadto sa Zamboanga City. Matud ni PRO10 spokesman Superintendent Ronnie Francis Cariaga, nakadawat sila og instruction pagbutang og standby forces alang sa Zamboanga. Gibutang na ubos sa full alert status ang kapulisan ug militar sa rehiyon human sa pagpangatake sa MNLF dito sa Zamboanga City. Gisiguro sa rehiyon ang ilang first lines of defense. Matud ni Superintendent Cariaga, gimanduan ang tanang pulis sa pagreport balik sa trabaho.
Ipahimutang na ang mga checkpoints ug mga blockades sa nagkalain-laing dapit sa rehiyon. Daan ang alerto ang kapulisan sukad sa jailbreak sa 21 ka binilanggo gikan sa Valencia City Jail. Menchu. Daghang salamat, Cheng Ordonez. Sa among pagbalik, misaka na sab ang presyo sa lana karong adlaw. Ang detalye sa Solar News Cebuano. Aniya ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, mugahin ang kagamhanan sa Mandaue City og 20 million pesos sa unang hugna sa drainage project sa Barangay Umapad sa dili pa ang election ban alang sa barangay election sa Oktubre. Sa Sunstar Super Balita, nadakpan ang duha ka mga lalaki nga gituohang nanulis sa branch sa usa ka cargo forwarding firm sa Tabok, Mandaue City kagahapon sa hapon. Sa Cebu Daily News, plano sa usa ka investment firm nga mububo og puhunan alang sa katukuran sa ikatulong nga taytayan nga musumpay sa mga syudad sa Sugbo ug Lapu-Lapu. Ug sa The Freeman, napatay sa MNLF atol sa ilang engkwentro ang 4 ka sibilyan, usa ka pulis ug usa ka sundalo sa padayong kagubot sa Zamboanga City kagahapon. Sa Giwan Eastern Samar, may bisita sa isla sa Tubabaw sa unang higayon, human sa 70 ka tuig ang usa ka Russian Orthodox priest. Ang isla gidangpan kaniadto sa 6,000 ka Russian refugees. Si Wilmark Amazona sa detalye. Wilmark? Menchu, ang isla sa Tubabaw sa lungsod sa Giwan Eastern Samar gipuy-an sulod sa 3 ka tuig sa mga Russian refugees kinsa mikadiyog gikan sa Russia ug China tungod sa communist government. Nakapuyo sa isla ang mga refugees pinaagi sa tabang sa International Refugee Organization. Si Reverend Father Serafin Bell sa Russian Orthodox Church may bisita sa isla sa unang higayon aron paghimo og misa sa isla nga ilang giila nga usa nga pilgrimage site. Giubanan ang Russian Orthodox priest sa Filipino priest na si Father Saba sa Filipino Antiochian Orthodox of the Philippine Mission. Matod ni Father Bell, buot nilang i-promote ang isla ngadto sa ilang kaubang Orthodox. Giila nila nga sagradong lugar ang isla sa Tubabaw tungod kay usa sa ilang santos, St. John of Shanghai and California, nakapuyo didto kaniadto. Gikalipay ni Father Bell nga ang ubang mulupyo nga gikauban sa mga Russian kaniadto buhi pa hangtod karon. Pipila sa mga mulupyo sa isla kahibaw pa sa ubang Russian words. Gikalipay sa municipal government sa Giwan ang pagbisita sa Russian Orthodox priest sa isla. Matod ni Mayor Christopher Shid Gonzalez, ang iyang isuon nga kani Mayor sa lungsod ni promote kani adto sa isla ngadto sa Russian government aron kini malakip sa history sa Ruso. Sulod karong bulana, ibutang ang bronze marker sa Russian Embassy diha sa isla. Gawas sa isla sa Tubabaw ang ubang isla sa Giwan, giisip usab na historic sama sa isla sa Homonhon diin si Ferdinand Magellan unang midagsa sa nasod. Ingon man ang isla sa Tuluan din ang mga Allied forces unang midunggo atol sa World War II aron pagluwas sa nasod gikan sa mga Hapon. Menchu. Daghang salamat, Wilmark Amazona. Atong sayron ang front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, nahimong ghost town ang Zamboanga City tungod sa nahitabong panagbangi tali sa militar ug sa MNLF. Ug sa Bandera Mindanao, kapin sa 300 ka mga miyembro sa Moro National Liberation Front ang nalambigit sa kagubot sa baybayon sa Zamboanga City nga nakakalas na og 8 ka tawo. Kung buot ninyo matanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitaha sabang among website, www.solarnews.ph. Ug alang sa inyong mga sugyot ug komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano, hangtod ug mapuhon. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug maayong hapon.